Ayun nga, wala ka kasing diploma. Tapos yung kliyente niya na sa gabi, sila naman opposite hours, kaya hindi niya kinayanan. Videos that will make you wealthy and debt-free. Newly graduate ka ba at naguguluhan ka ba? If you want to pursue your higher education or tama ka muna sa K-12 at magtrabaho ka muna. Kung yan ang dilema mo, this is the video for you. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, ito yung channel ng mga paunlad at yung mga ika nga ipunaryo. So guys, ito lang po para sa mga shoutout sa mga magulang at at the same time shoutout sa mga nasa grade 11, 10, 11, 12, nag-graduate na at nagkakaroon kayo ng dilema. Itutuloy ko muna yung pag-aaral ko, magtatrabaho muna ako. Kung kayo ay naguguluhan, ay nako, pakinggan nyo muna itong session natin na ito. We're going to talk about the pros and cons of both, how to make it work, and anong dapat mong gawin. Number one, let's talk about the pros of ipagpatuloy natin pag-aaral po natin, pumasok tayo sa college. Siyempre, magkakaroon ka ng specialized knowledge. That's number one. Tataas po yung opportunities mo na ma-hire ka. At siyempre naman, better pay kasi meron kang college degree. And on top of that, siyempre, you will be open to a whole new world. Next naman, ayoko na kumanta. That's the advantage. Ano namang cons? Siyempre naman, gastos. Gastos! Gastos, di ba? Siyempre, mag-invest kayo, di ba? Dadagdagan nyo pa, hindi lang po educational fund ng college degree, pero yung allowance po, araw-araw. Magkano allowance mo araw-araw, plus aside from the allowance, yung rental, kung magbo-board pa sila. Di ba? Ang daming, And then, siyempre, longer time commitment. Maghihintay ka pa bago ka graduate para maghanap ka ng trabaho. Now, compared kung ikaw ay K-12, di ba? Yan yung pinagmamalaki ng K-12. That's a purpose, na after K-12, pwede ka na magtrabaho. Pattern yan sa mga ibang bansa. So, ano naman po ang pros? Number one, you can already gain work experience at a very young age. So, at the age of 18 to 20, pwede ka na, Ngayon, alam ko na, ito pala ang tunay na mundo. Number two, pwede ka na kumita. Agad-agad. Number 3, makakatulong ka na sa pamilya mo. Number 4, practical skills, di ba? You will learn, di ba? Yung mga hindi mo natutunan sa eskwela. Ano namang cons? At syempre naman, may mga ibang kumpanya, choosy. Like for example, may kakilala kayo na may qualifications, kailangan college graduate, good pleasing personality, height at least 5'9", fair complexion with good white pearly teeth, know how to compute math, at the same time, hindi po pang Miss Universe yun. Yan po ang qualification dati po ng isang fries company bago ka magbenta ng fries. Nag-apologize na po sila. Well, anyway, ito na po, syempre naman, mas mababa rin ang sweldo. Diba? Kasi, ayun nga, kasing diploma. Yan ang sinasabi po nila. Ito naman po, bago natin pag-usapan, kung ano ba talaga ang mas maganda at mabagay po sa inyo, batiin muna natin si She Sanchez. Diba? At siyempre, si Boys Up, Palo, at si Nep Tali John Clasio. Maraming salamat. So, Chinky, ano mas maganda among the two? Well, it all depends. I cannot really make the decision for you. Number one, it all depends on your timing. Timing in the sense na in terms of your capability right now, in terms of finances. Kung kaya nyo pang mag-aral talaga, push nyo, go for college kung talagang kaya nyo. Pero pag sinasabi mo, hindi na kaya talaga, number one, at number two, kailangan nyo talagang kumita ng pera, probably you can take off 1 year. Suggestion ko, 1 year, itry mo muna, maghanap ka ng trabaho, find work. Marami na po ngayon hindi lang po physical work, work from home. Pwede ka mag-freelance, pwede ka mag-VA, virtual assistant, pwede ka mag-admin, di ba? Kailangan mo naman sa admin, basic computer, you know how to set appointment, you know how to do posting, which you do naman sa social media. Pwede mo na pagkakakitaan yan. At the same time, syempre, magkakagain ka ng experience. Now, let me end this video by telling my personal story. Yung anak ko po, graduate po ng K-12 last year po, and then after that, sinabi niya, he stated the intention that he wants to take 1 year gap. Ang ibig sabihin ng 1 year gap po is isang taon, hindi muna siya papasok sa kolehiyo. Pero graduate naman siya ng high school. Sinabi niya, he wants to find himself. Next naman, di ba? Ang galing naman. He wants to discover kung talagang ano bang gusto niyang gawin. Ano ba yung kurso, at the same time, ano ba yung passion niya, ano ba yung purpose niya sa buhay. So, nag-agree po kami. So, basically, yung 1 year po, tapos na po this year. So, ngayon, na-realize niya, number 1, gusto niya pumasok sa larangan ng
computer, that's number 1. Online, number 2. And streaming. Number 3. In other words, gusto niya mag-stream, mag-games. So, again, sinabi namin, nag-agree kaming mag-asawa, okay, we will give you another chance, okay? Another chance na to pursue what you really want already. Kasi nag-try po rin siya ng isa pang, isang gig na hindi naman nag-work. Sinabi niya, This is not for me. kasi nga, parang yung video editing, tapos yung kliyente niya na sa gabi, sila naman opposite hours, kaya hindi niya kinayanan. So right now, we're giving him another second chance. Kaya para sa mga magulang out there, it's all up to you. Again, kung gusto nyong bigyan ng time and gap for your children, for them to discover, so be it. Pag kayo naman naniniwala kayo na mas maganda mag-aral sila, okay rin. Kaya para sa mga anak naman na parang feeling nyo, napipilitan na kayo ng magulang nyo, na mag-pursue kung ano pa yung gusto nyo, or probably yung gusto nila pero hindi mo naman gusto, siguro naman, pwede naman kayo makiusap. O makiusap kayo na maayos. At if ever naman, insistent pa rin magulang nyo, ito pong suggestion ko. Pagbigyan nyo lang sila ng 1 taon, 1 year. After 1 year of studying and pursuing, or if not naman, nag-take ka ng whatever decision that you want to make, and then evaluate. And then after evaluate, you tell them, This is what I've discovered. This is what I've realized. sana kung pwede ba nating discontinue, at kung nagustuhan mo, i-pursue mo. Sana man tong video na ito nakatulong po sa inyo. Anong dapat niyong gawin? Ipagpatuloy bang pag-aaral, or pwede ka munang pansamanang tumigil at maghanap muna ng work. So if this video helped you a lot, please do me a favor, cut paste the link, share this link to other people na may ganun ding dilemma, di ba? Para matulungan po sila. Mag-comment na rin kayo sa comment section kung paano kayo natulungan ng video na ito. At the same time, ano po ang journey nyo ngayon. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.